Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 3, ang dakilang utos. Pagkatapos ng kamatayan ni Kristo ang mga alagad ay halos nadaig ng panghihina ng loob. Ang kanilang guro ay tinanggihan, hinatulan, at ipinako sa krus. Ang mga saserdote at mga pinuno ay nagpahayag ng may panunuya, iniligtas niya ang iba, siya mismo ay hindi niya mailigtas. Kung siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon mula sa krus, at kami ay magsisisampalataya sa kanya. Mateo Kapitulo 27 versikulo 42. Ang araw ng pag-asa ng mga alagad ay lumubog na, at ang gabi ay lumubog sa kanilang mga puso. Madalas nilang inuulit ang mga salitang, kami ay nagtiwala na siya ang dapat na tumubos sa Israel. Lucas Kapitulo 24 versikulo 21. Malungkot at may sakit sa puso, naalala nila ang kanyang mga salita, kung gagawin nila ang mga bagay na ito sa isang berdeng puno, ano ang gagawin sa tuyo? Lucas Kapitulo 23 versikulo 31. Ilang beses nang sinubukan ni Jesus na buksan ang hinaharap sa kanyang mga disipulo, ngunit hindi nila inisip ang kanyang sinabi. Dahil dito ang kanyang kamatayan ay dumating sa kanila bilang isang sorpresa, at pagkatapos, habang sinusuri nila ang nakaraan at nakita ang resulta ng kanilang kawalan ng pananampalataya, napuno sila ng kalungkutan. Nang si Kristo ay ipinako sa krus, hindi sila naniwala na siya ay babangon. Malinaw niyang sinabi na siya ay babangon sa ikatlong araw, ngunit sila ay nalilito sa pagkaalam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ang kakulangan ng pangunawa na ito ay nag-iwan sa kanila sa oras ng kanyang kamatayan sa lubos na kawalan ng pag-asa. Mapait silang nadismaya. Ang kanilang pananampalataya ay hindi tumagos sa kabila ng anino na hinagis ni Satanas sa kanilang abot-tanaw. Lahat ay tila malabo at misteryoso sa kanila. Kung naniwala sila sa mga salita ng tagapagligtas, gaano karaming kalungkutan ang maaaring naligtas sila. Nadurog ng kawalang pag-asa, dalamhati, at kawalan ng pag-asa, ang mga alagad ay nagpulong ng sama-sama sa silid sa itaas, at isinara at ikinabot ang mga pinto, sa takot na baka mapasa kanila ang kapalaran ng kanilang minamahal na guro. Dito nagpakita sa kanila ang tagapagligtas, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sa loob ng 40 araw ay nanatili si Kristo sa lupa, inihahanda ang mga disipulo para sa gawaing nasa harapan nila at ipinaliliwanag ang mga bagay na hindi pa nila nauunawaan noon pa man. Nagsalita siya tungkol sa mga hula tungkol sa kanyang pagdating, sa kanyang pagtanggi ng mga Hudyo, at sa kanyang kamatayan, na nagpapakita na ang bawat detalye ng mga hulang ito ay natupad na. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang ituring ang katuparan ng propesya na ito bilang isang katiyakan ng kapangyarihang dadalo sa kanila sa kanilang mga gawain sa hinaharap. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang pagkaunawa, mababasa natin, upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan, at sa kanila'y sinabi, ganito ang nasusulat, at nararapat na magdusa si Kristo, at magbangon sa ikatlong araw mula sa mga patay, at ang pagsisisi, at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. At idinagdag niya, kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito. Lucas Kapitulo 24 versikulo 45 hanggang 48. Sa mga araw na ito na ginugol ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo, nagkaroon sila ng bagong karanasan. Nang marinig nila ang kanilang minamahal na guro na nagpapaliwanag ng mga kasulatan sa liwanag ng lahat ng nangyari, ang kanilang pananampalataya sa kanya ay ganap na natatag. Narating nila ang lugar kung saan masasabi nilang, kilala ko kung sino ang aking pinaniniwalaan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 12. Sinimulan nilang matanto ang kalikasan at lawak ng kanilang gawain, upang makita na kanilang ipahayag sa mundo ang mga katotohanang ipinagkatiwala sa kanila. Ang mga pangyayari sa buhay ni Kristo, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ang mga propesya na nagtuturo sa mga pangyayaring ito, ang mga misteryo ng plano ng kaligtasan, ang kapangyarihan ni Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa lahat ng bagay na ito ay naging mga saksi sila, at dapat nilang gawin kilala sila sa mundo. Dapat nilang ipahayag ang ebanghelyo ng kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at ng kapangyarihan ng tagapagligtas. Bago umakyat sa langit, ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kanilang atas. Sinabi niya sa kanila na sila ang magiging tagapagpatupad ng kalooban kung saan ipinamana niya sa mundo ang mga kayamanan ng buhay na walang hanggan.
Kayo ay naging mga saksi ng aking buhay ng pagsasakripisyo alang-alang sa mundo, sabi niya sa kanila. Nakita mo ang aking mga gawa para sa Israel. At kahit na ang aking mga tao ay hindi lumapit sa akin upang sila ay magkaroon ng buhay, kahit na ang mga pari at mga pinuno ay ginawa sa akin ayon sa kanilang inilista, bagaman sila ay tinanggihan ako, sila ay magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon na tanggapin ang anak ng Diyos. Nakita mo na lahat ng lumalapit sa akin na nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan, malaya kong tinatanggap. Siya na lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Sa inyo, aking mga disipulo, ipinagkakatiwala ko ang mensaheng ito ng awa. Ito ay ibibigay kapwa sa mga Hudyo at mga Hentil, sa Israel, una, at pagkatapos ay sa lahat ng bansa, wika, at mga tao. Ang lahat ng sumasampalataya ay tipunin sa isang simbahan. Ang utos ng Ebanghelyo ay ang dakilang missionary charter ng kaharian ni Kristo. Ang mga alagad ay dapat gumawa ng think time para sa mga kaluluwa, na nagbibigay sa lahat ng paanyaya ng awa. Hindi nila dapat hintayin na lumapit sa kanila ang mga tao, sila ay pumunta sa mga tao sa kanilang mensahe. Dapat isulong ng mga disipulo ang kanilang gawain sa pangalan ni Kristo. Ang kanilang bawat salita at kilos ay upang pag-ukulan ng pansin ang kanyang pangalan, bilang nagtataglay ng mahalagang kapangyarihang iyon upang maligtas ang mga makasalanan. Ang kanilang pananampalataya ay nakasentro sa kanya na siyang pinagmumulan ng awa at kapangyarihan. Sa kanyang pangalan ay dapat nilang iharap ang kanilang mga kahilingan sa Ama, at sila ay tatanggap ng kasagutan. Sila ay dapat magbinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pangalan ni Kristo ang magiging kanilang bantayog, ang kanilang badge ng pagkakaiba, ang kanilang baklad ng pagkakaisa, ang awtoridad para sa kanilang pagkilos, at ang pinagmulan ng kanilang tagumpay. Walang dapat kilalanin sa kanyang kaharian na hindi nagtataglay ng kanyang pangalan at superscription. Nang sabihin ni Kristo sa mga disipulo, "Humayo kayo sa aking pangalan upang tipunin sa simbahan ang lahat ng sumasampalataya," malinaw niyang iniharap sa kanila ang pangangailangang panatilihin ang pagiging simple. Ang hindi gaanong pagpapakitang tao at pagpapakita, mas malaki ang kanilang impluwensya para sa kabutihan. Ang mga alagad ay dapat magsalita ng may kaparehong kasimplehang sinabi ni Kristo. Dapat nilang ikanintal sa kanilang mga tagapakinig ang mga aral na itinuro niya sa kanila. Hindi sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na magiging madali ang kanilang gawain. Ipinakita niya sa kanila ang malawak na pagsasamahan ng kasamaan na nakahanay laban sa kanila. Kailangan nilang makipaglaban, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman ng sanlibutang ito, laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 12. Ngunit hindi sila pababayaan na lumaban ng mag-isa. Tiniyak niya sa kanila na siya ay makakasama nila, at na kung sila ay hahayo ng may pananampalataya, sila ay kikilos sa ilalim ng kalasag ng makapangyarihan. Inutusan niya silang maging matapang at malakas, sapagkat ang isang mas makapangyarihan kaysa sa mga anghel ay nasa kanilang hanay, ang general ng mga hukbo ng langit. Gumawa siya ng buong probisyon para sa pag-uusig sa kanilang gawain at inako sa kanyang sarili ang responsibilidad ng tagumpay nito. Hanggat sinunod nila ang kanyang salita, at gumagawa na may kaugnayan sa kanya, hindi sila mabibigo. Pumunta sa lahat ng mga bansa, iniutos niya sa kanila. Pumunta sa pinakamalayong bahagi ng matitirahan na globo at makatiyak na ang aking presensya ay makakasama mo kahit doon. Gumawa sa pananampalataya at pagtitiwala, dahil hindi darating ang panahon na iiwan kita. Lagi kitang sasamahan, tutulungan kang gampanan ang iyong tungkulin, gagabay, umaaliw, magpapabanal, umaalalay sa iyo, magbibigay sa iyo ng tagumpay sa pagsasalita ng mga salita na magdadala sa atensyon ng iba sa langit. Ang sakripisyo ni Kristo para sa tao ay buo at buo. Ang kondisyon ng pagbabayad sala ay natupad na. Ang gawain kung saan siya naparito sa mundong ito ay natapos na. Nanalo siya sa kaharian. Naaga niya ito kay Satanas at naging tagapagmana ng lahat ng bagay. Siya ay patungo sa trono ng Diyos, upang parangalan ng makalangit na hukbo. Nakadamit ng walang limitasyong awtoridad, ibinigay niya sa kanyang mga disipulo ang kanilang atas. Kayo nga'y humayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo,
na ituro sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking nag-utos sa iyo, at, narito, ako ay sumasa iyo palagi, hanggang sa wakas. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19-20. Bago iwan ang kanyang mga disipulo, muling ipinahayag ni Kristo ang kalikasan ng kanyang kaharian. Naalala niya sa kanilang alaala ang mga bagay na dati niyang sinabi sa kanila tungkol dito. Ipinahayag niya na hindi niya layunin na magtatag sa mundong ito ng isang temporal na kaharian. Hindi siya hinirang na maghari bilang isang makalupang monarka sa trono ni David. Nang tanungin siya ng mga disipulo, Panginoon, isasauli mo ba muli ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sumagot siya, hindi para sa iyo na malaman ang mga panahon o mga panahon, na inilagay ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Mga Gawa, Kapitulo 1 versikulo 6-7. Hindi na kailangan para sa kanila na makakita ng mas malayo sa hinaharap kaysa sa mga paghahayag na kanyang ginawa ay nagbigay daan sa kanila na makita. Ang kanilang gawain ay ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang nakikitang presensya ni Kristo ay malapit ng aalisin sa mga alagad, ngunit isang bagong endowment ng kapangyarihan ang magiging kanila. Ang banal na espiritu ay ibibigay sa kanila sa kapuspyusan nito, tinatakan sila para sa kanilang gawain. Narito, sabi ng tagapagligtas, ay padadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat manatili kayo sa lungsod ng Jerusalem, hanggang sa kayo ay mabigyan ng kapangyarihan mula sa itaas. Lucas Kapitulo 24 versikulo 49. Sapagkat si Juan ay tunay na nagbautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautisamuhan sa Espiritu Santo ilang araw mula ngayon. Kayo ay tatanggap ng kapangyarihan, pagkatapos na ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo, at kayo ay magiging mga saksi sa akin sa Jerusalem, at sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa kahulahulihang bahagi ng lupa. Gawa Kapitulo 1 versikulo 5-8. Alam ng tagapagligtas na walang argumento, gayunpaman lohikal, ang makalulusaw sa matigas na puso o makakalusot sa sukdulan ng kamunduhan at pagkamakasarili. Alam niya na ang kanyang mga disipulo ay dapat tumanggap ng makalangit na endowment, na ang ebanghelyo ay magiging mabisa lamang kapag ito ay ipinahayag ng mga pusong pinainit at mga labi na binigkas ng isang buhay na kaalaman tungkol sa kanya na siyang daan, katotohanan, at buhay. Ang gawaing ipinagkatiwala sa mga alagad ay mangangailangan ng malaking kahusayan, para sa agos ng kasamaan tumakbo ng malalim at malakas laban sa kanila. Ang isang mapagbantay, determinadong pinuno ay namumuno sa mga puwersa ng kadiliman, at ang mga tagasunod ni Kristo ay maaaring makipaglaban para sa tama lamang sa pamamagitan ng tulong na ibibigay sa kanila ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na sisimulan nila ang kanilang gawain sa Jerusalem. Ang lungsod na iyon ang naging tanawin ng kanyang kamangha-manghang sakripisyo para sa sangkatauhan. Doon, nakasuot ng damit ng sangkatauhan, siya ay lumakad at nakipag-usap sa mga tao, at kakaunti ang nakaalam kung gaano kalapit ang langit sa lupa. Doon siya ay hinatulan at ipinako sa krus. Sa Jerusalem ay marami ang lihim na naniniwalang si Jesus ng Nazareth ang Mesiyas, at marami ang nalinlang ng mga pari at mga pinuno. Sa mga ito ay dapat ipahayag ang ebanghelyo. Dapat silang tawagin sa pagsisisi. Ang kahangahangang katotohanan na sa pamamagitan lamang ni Kristo ay makakamit ang kapatawaran ng mga kasalanan, ay dapat gawing malinaw. At habang ang buong Jerusalem ay naaabala sa kapanapanabot na mga pangyayari sa nakalipas na ilang linggo, na ang pangangaral ng mga alagad ay gumawa ng pinakamalalim na impresyon. Sa panahon ng kanyang ministeryo, patuloy na itinatago ni Jesus sa harap ng mga disipulo ang katotohanan na sila ay dapat na maging kaysa niya sa kanyang gawain para sa pagbawi ng mundo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Nang kanyang ipadala ang 12 at pagkatapos ay ang 70, upang ipahayag ang kaharian ng Diyos, itinuro niya sa kanila ang kanilang tungkulin na ibahagi sa iba ang kanyang ipinaalam sa kanila. Sa lahat ng kanyang gawain ay sinasanay niya sila para sa kanya-kanyang gawain, na palawakin habang dumarami ang kanilang bilang, at sa huli ay umabot hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng mundo. Ang huling aral na ibinigay niya sa kanyang mga tagasunod ay ang pagtitiwala nila sa mundo ng masayang balita ng kaligtasan. Nang dumating ang oras para umakyat si Kristo sa kanyang Ama, pinamunuan niya ang mga disipulo hanggang sa Betania. Dito siya huminto, at nagtipon sila sa paligid niya. Sa mga kamay na nakaunat sa pagpapala, na para bang may katiyakan sa kanyang pangangalaga,
dahan-dahan siyang umakyat mula sa kanila. At nangyari, habang pinagpupuli niya sila, siya ay nahiwalay sa kanila, at dinala sa langit. Lucas Kapitulo 24 versikulo 51. Habang ang mga disipulo ay nakatingin sa itaas upang makuha ang huling sulyap sa kanilang umakyat na Panginoon, siya ay tinanggap sa masayang hanay ng makalangit na mga anghel. Habang isinasama siya ng mga anghel na ito sa mga korte sa itaas, umawit sila sa tagumpay, magsiyawit kayo sa Diyos, kayong mga kaharian sa lupa, o magsiyawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon, sa Kanya na nakasakay sa mga langit ng langit. Ibigay ninyo ang lakas sa Diyos, ang Kanyang kariligan ay nasa Israel, at ang Kanyang kalakasan ay nasa langit. Awit Kapitulo 68 versikulo 32 hanggang 34, margin. Ang mga alagad ay tumitingin pa rin ng mataimtim sa langit nang, narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na nakadamit na puti, na nagsabi rin, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong nakatitig sa langit? Itong si Jesus ding ito, na inakyat sa langit mula sa inyo, ay paparito rin sa paraang katulad ng nakita ninyong umakyat sa langit. Gawa Kapitulo 1 versikulo 11. Ang pangako ng ikalawang pagparito ni Kristo ay dapat panatilihing sariwa sa isipan ng kanyang mga alagad. Ang parehong Hesus na nakita nilang umakyat sa langit, ay muling paparito, upang kunin sa kanyang sarili ang mga narito sa ibaba ay nagbibigay ng kanilang sarili sa paglilingkod sa kanya. Ang parehong tinig na nagsabi sa kanila, narito, ako ay sumasa inyo palagi, hanggang sa wakas, ang magsasabi sa kanila na tanggapin ang kanyang presensya sa kaharian ng langit. Gaya sa karaniwang paglilingkod ay isinasantabi ng mataas na saserdote ang kanyang kasuotang papa at ng asiwas sa puting lino na damit ng isang ordinaryong pari, kaya't isinantabi ni Kristo ang kanyang maharlikang damit at binihisan ang kanyang sarili ng sangkatauhan at nag-alay ng sakripisyo, siya mismo ang pari, siya mismo ang biktima. Habang ang mataas na saserdote, pagkatapos isagawa ang kanyang paglilingkod sa banal na kabanal-banalan, ay lumabas sa naghihintay na kongregasyon na nakasuot ng kanyang kasuotang papa, kaya't si Kristo ay darating sa ikalawang pagkakataon, na nararamtan ng pinakamaputi na kasuotan, kaya't walang manlalabas sa lupa ang makapagpapaputi sa kanila. Marcos Kapitulo 9 versikulo 3. Siya ay darating sa kanyang sariling kaluwalhatian, at sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at ang lahat ng hukbo ng mga anghel ay sasamahan siya sa kanyang daan. Sa gayon ay matutupad ang pangako ni Kristo sa kanyang mga disipulo, ako ay muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Juan Kapitulo 14 versikulo 3. Yaong mga nagmahal sa kanya at naghintay sa kanya, puputungan niya ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang kamatayan. Ang mga matuwid na patay ay lalabas mula sa kanilang mga libingan, at ang mga nabubuhay ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Maririnig nila ang tinig ni Jesus, na mas matamis kaysa sa alinmang musikang narinig sa mortal na tainga, na nagsasabi sa kanila, ang iyong pakikidigma ay natapos na. Halikayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 34. Naway magalak ang mga alagad sa pag-asa sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Dito nagtatapos ang Kabanata 3. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.